Hello guys, good morning ulit sa inyong lahat, no? At kasalukuyan dito pa rin kami sa Nagoya. At time is 10:45, no? Advance ng 1 hour dito. Guys, regarding pala rito sa kanina na merong humingi ng request sa akin na sabi niya, The Legend Boy, pwede mo bang ipadiscuss sa akin o sa amin yung tinatawag na conjugal property? Guys, actually mabigat yan, no? Ang makakapag-explain ng maayos dyan ay mga abogado, no? Sila yun talagang right person na pwedeng magbigay talaga ng tamang explanation about sa tinatawag na conjugal property ng mag-asawa. Okay? Ngayon guys, since nagtitiwala ka naman sa aking kakayanan, although hindi naman ako talagang maibigay ko ng wasto, walang labis, walang kulang, magbibigay lang naman ako sa iyo guys ng tinatawag na konting idea base sa aking pag-unawa, no? Guys, yung katanungan mo kung ano ba yung conjugal property ng dalawang mag-asawa na kasado. Eto ha, kasado. Meaning to say, kasal. Kasal sila guys. So eto yon guys. Kapag kayo ay kasado, no? Mag-asawa kayo, kayo ay kinasal, anumang property ng bawat isa, mapalalaki, mapababae, ito ay may karapatan ang bawat isa, no? Kumbaga may parte ang bawat isa. Kaya nga kung ano yung pag-aari mo bilang isang lalaki, ako, meron akong bahay, meron akong sasakyan, may mga tinatawag akong iba pang ari-arian, mga lupain. It doesn't mean guys na ito ay sa akin lang. Kasi nga, sinabi ko sa inyo, ako ay kasado, ako ay married. So, yung parte ng aking asset o tinatawag na aking yaman ay merong parte ang aking asawa. So yung tinatawag na conjugal property. Kasi nga kapag sinabi na anumang pag-aari mo, no? Ay pag-aari din ng asawa mo. Ngayon, sabihin natin na unfair naman. Kasi ako yung nagsikap, ako yung nagtrabaho at nagkaiwalay kami. Kasi nga may ginawa siyang kalokohan. Umayaw na ako sa kanya. Yung mga napundar ko ay may party pa ba siya ron? Of course meron. Meron yung guys. Actually, kahit mag-file kayo ng annulment, no? Sa annulment yan, idadaan natin sa legality. Yung tinatawag na conjugal property, ayun na yun guys eh. Ayun na yun. Kaya nga, tinitignan dyan, kung ano yung pag-aari ng isa, meron din karapatan yung asawa mo na humati ron sa tinatawag na asset mo o kayamanan mo. Ngayon, ang tanong, paano raw doon sa mga tinatawag na live-in partner na kayo ay may mga anak na pero hindi kayo kasado, ha? Hindi kayo kasado. Actually, kapag hindi kayo kasado, walang karapatan ang asawa, mapababait man o mapalalaki, dun sa yaman ng partner mo. So ibig sabihin yan, walang conjugal property na lalabas dun. Ngayon, siyempre may anak ka, hindi ka naman kasado. So ayan yung tinatawag na mga beneficiaries mo. Sino ba yon? Mga anak mo. So sila yung may mga tinatawag na karapatan kapag ikaw ay nawala na. Ibig sabihin,
yumao ka na, nawala ka na sa mundong ibabaw, so sila yung tagapagmana mo, no? Sila yung tinatawag na may karapatan para kumuha ng naiwang mong yaman. Ngayon, may mga ilan sa atin guys na ayaw nila magkagulo-gulo ang mga anak nila, no? Tumanda na, umabot na sa edad na alam nila na darating ang time kapag mawala sila ay magkakaroon ng tinatawag na angkinan, no? Hindi naman sabihin natin angkinan, yung magulong pausapin ng mga anak, kasi nga maghahabol sila, nawala yung papa nila, nawala yung mama nila. Ngayon yung asset o yung tinatawag na yaman ng mga magulang hindi na transfer sa anak. Ayun ang mabigat nun eh. Kaya yung mga iba guys, ang ginagawa, habang nabubuhay pa sila, pinapangalanan nila yung mga asset nila doon sa mga anak nila, na ayaw nila na balang araw ito ay pag-aawayan, no? Ayun yung mga ginagawa ng iba, kasi nga wala namang ibang magmamana niyan kapag nawala na yung nanay, tatay, kung hindi yung mga anak. Ayun yung ibig kong sabihin. Kasi ayan ay yung mga bagay na minana mo sa mga magulang mo. Pero kapag nabubuhay pa ang asawa mo, mapalalaki, mapababae, halimbawa ako, buhay pa ako, yung partner ko nawala, o sabihin na natin ako nawala ako, buhay pa yung partner ko, siyempre kasado kami, nasa kanya yon, conjugal property nasa kanya, at hindi pa pwedeng angkinin ng mga anak kasi may nabubuhay pa na magulang. Hindi pa pwedeng pumasok yung anak para paghati-hatian yung mana na naiwan ng magulang nila na lalaki. So ganun lang kasimple guys. Kaya sabi nga natin pag pumasok ka sa usaping pag-aasawa, anumang asset mo o anumang yaman mo, no, na napundar na kayo ay nagsasama, obligado yung partner mo o yung tinatawag na asawa mo ay may bahagi sa yung yaman, no? Wag natin ipagkait yan, wag natin ipagdamot kasi ayan yung nasa batas, no? Ngayon, ang tanong, paano kung halimbawang may asset ka na before, nung ikaw ay binata't dalaga pa, no? Ayun yung katanungan, kapag nag-asawa ka ba, yung asset mo nung binata't dalaga ka pa ay may karapatan ba ang asawa mo? Na isa rin ba itong masasabi na conjugal property? Actually, guys, napaka hirap, no? Isipin na may mga iilan, sabi nga nila, kung ano yung napundar mo na ikaw ay single pa, binata ka man o dalaga ka, actually lumalabas na meron pa rin silang parte ron kasi nag-asawa na kayo Sabi nga nila kung ano yung pag-aari mo, pag-aari na rin ng asawa mo. Kaya guys, pag-isipan natin ng maraming beses, no? Pag-isipan natin, tayo ay lalagay sa tahimik, tayo ay lalagay sa usaping pamilya, na kung saan kailangan nating alamin na eto bang mapapangasawa mo ay mag-work ba? Kasi hindi naman talaga actually nag-work lahat ng pag-aasawa Kaya hindi natin pwedeng baluktutin ang batas kapag sinabi natin na conjugal property. Kasi nga ayun yung nakasaad no? Ang pag-aari mo ay pag-aari na rin ng asawa mo. Okay? So lilinawin ko lang Kaya yung mga iba na nag-file ng annulment at may binibiling property, minsan pinapangalan sa
kanilang magulang kung nabubuhay pa, sa mga kapatid, nang sa ganon, walang habol yung asawa nila. May ganun may ganun nangyayari. Which is tama naman yon. Okay? Kaya, dapat sa ating guys, lagi natin pag-isipan ng maraming beses na eto bang makakasama natin ay sadyang eto ay sa hirap at ginhawa, sasamahan tayo at kailangan nating pag-isipan mabuti, no? Pag-isipan natin mabuti. Kasi nga hindi naman laro ang pag-aasawa Kasi pag pinasok mo na yan guys, lahat ng properties, no? Mapalalaki, mapababae. Lalo na't kayo ay nagsasama na. So ayun yun. Huwag mong ipagkait kasi nasa batas yan. Okay? Kaya sana guys, doon sa mga nagtanong sa akin kanina, ang sabi nyo is, ano ba ang conjugal property ng isang mag-asawa? So ayun, sana guys, nasagot ko ng tama. Although may mga kakulangan, alam natin may mga kakulangan. Kasi katulad ng sinabi ko sa inyo, ang right person niya na mag-explain ay mga lawyer, attorney, abogado, na kung saan malawak ang kaisipan nila na magpaliwanag sa inyo. Sa akin naman, sa aking idea, no? Which is, napapansin nyo naman ito ay tama at naaayon, no? Kaya guys, mag-isip tayo lahat, no? Uulitin ko ulit yung sinabi ko sa inyo. Ang pag-aasawa ay hindi kaning na isusubo mo. Kapag ikaw ay napaso, ay kaagad mong iluluwa. Ganun lang yun guys, kasimple. Pero lagi niyong tandaan, masarap ang magkapamilya, masarap ang magkaroon ng anak, lalo na't kung nagsasama ng maayos, no? Nagsasama ng maayos, matiwasay, at may ngiti sa pang-araw-araw. Kaya guys, salamat ulit doon sa nagbigay sa akin ng question about dito sa conjugal property ng dalawang mag-asawa. At salamat sa iyo, Happy New Year. At sana naibigay ko ng tama at naunawaan mo kung ano yung explanation ko. So anyway guys, maraming salamat sa inyong dyan lahat. At walang sawa akong bumabati sa inyo ng Happy New Year. At patnubayan, nawa tayo ng Panginoon ng may kapal. At shout out pala dyan ulit, no? Sa kumpare ko kay Captain Binjola, Chief Engineer Lokyas. At sa lahat na magigiting na aming mga crew on board at on vacation. At sa aming pinaka very handsome boy na presidente, Captain Limpin, na siya yung nagtitimon sa amin kung saan direction, kung saan kami pipihit, sumusunod kami base sa kanyang kaalaman. So sa mga fleet managers na walang sawa na nakikipag-communicate, mapa on board, mapa on vacation, na nagbibigay ng tamang direction sa mga lineup ng crew at mga information about sa mga babaan at sakaya nila. Sa mga managers, no? Sila Kisha, Mercy, Iris, Rachel, Rochelle, Jean, Amy, Reynalyn, Steph, Gian, Jean, Lasha. So shout out sa inyong lahat. At saka sa Pasay, no? Shout out din dyan, Kalanini, paring Richard, at si Charlie, no? Dyan sa mga tropa ko dyan, lahat. Si paring Arman ko, pre, ingat ka dyan lagi. At hangad ko na maging maayos lahat. At maganda ang pagsalubong mo sa pag-iwalay ng taon. Anyway guys, maraming salamat. See you on next vlog. Thank you. Bye-bye.